Salamat sa pagtatapos ng taong ito. Samahan mo po kami ng mga ilang importanteng mga salita ang magbibigay sa amin ng strength, stability. Bibigyan kami ng firmness kung paano namin haharapin ang uncertainty ng buhay. Marami pa kami mga challenges na haharapin kung paano kami, Lord God, magiging matibay o paano kami magtatagal. Depende kung paano kami umaasa at nagpapatatag sa iyong salita. Yung salita mo is eternal. It leads us, Lord God, to go kung saan kami tutungo, kung saan ang aming destiny. At ikaw batang iyong salita ay matibay. Sa Disyembreng ito kami where ang buong mundo ay nagse-celebrate ng kapanganakan ng tagapagligtas. Nawa maintindihan namin ang diwa nito o meaning nito, malalim, matibay, upang kami ay manatiling malakas at manatiling makadiyos sa mundo na wala nang kinikilalang tagapagligtas. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen and amen. Hallelujah. Take your seat, please. Hallelujah. Thank you, Lord. Merry Christmas po sa inyo lahat. Sabi mga sa katabi mo, Merry Christmas, Madam. Praise the Lord. Thank you, Lord. Tignan natin ang record ng ilang sikat na lugar at ang mga ipinanganak dito. Ayan. Unang Egypt, ang unang-unang Amerika ng kasaysayan, pinanganak ang huling-huling, no? Ang huling-huling pharaoh of Egypt was Cleopatra. Ayan. Pinanganak siya diyan. Si Cleopatra, the seventh. Okay? Sinundan ni Philo. Okay? No, pinanganak siya, si Philo, isa sa pinakamagaling na Jewish philosopher, ay pinanganak noong 20 BC. Si Cleopatra ay pinanganak sa Egypt ng 69. Okay, mahusay na politician ito na lumaro sa global politics hanggang sa naging sikat. Si Philo ay isang kilalang philosopher o Jewish philosophers, isa sa mga kilalang Jewish philosophers. At ang kanyang mga writings ay basis o basihan ng kasaysayan. Ayan. Sa Babylon, na presently Iraq, pinanganak si Hammurabi noong 1810 BC. One of the greatest kings of ancient history who penned the Code of Hammurabi. Kilala yan, yung the Code of Hammurabi. At siya mismo ang nag-extend at nag-expand ng Babylonian Empire hanggang sa naging malaking kaharian sa buong mundo. Sa New York, pinanganak si Theodore Roosevelt, isa sa mga US presidents. Magaling. At ang present president ng Amerika, si Donald Trump, ay pinanganak din dito. At isa sa pinakamayaman ngayon, na ang pinakamayaman billionaire na may-ari ng Facebook, si Mark Zuckerberg, pinanganak noong 1984 sa New York. Okay? Punta tayo sa Pilipinas kasi medyo natin alam ko ano ba itong mga bansa na ito, Sa Tondo, Manila ay may mga sikat na pinanganak katulad ni Andres Bonifacio. Tama ba? Si Andres Bonifacio. Okay? One of the greatest Filipino heroes. Tama ba? November 30, 1863. So, November 30 pinanganak. Okay. Sinerebrate si Andres Bonifacio. May kilala pang isang bayani natin, si Macario Sakay ay pinanganak din sa Tondo. Wala pa kasing barbero nung araw. 1870, yes. Sa ngayon, isa sa pinakamahusay na mayor, ay si Isko Moreno. Ayan. At isa sa pinakamahusay na bayani, na buhay pa, ayan, si Manny Santiago, pinanganak din. Sa Gagalangin, Tondo, Manila. Taga-manugit po ako. Okay, naisingit ba? Okay. Totoo naman Okay. Purihin ng Panginoon Diyos. Pero ang tanong natin po, meron bang particular place na wala namang significance na pinili ng Panginoon upang doon siya ipinanganak? So the title of my word is Hindi Pansin sa Lupa. Yan po, sige po, hindi pansin sa lupa, ngunit kilala sa langit. Okay ba kayo ron? Okay. So, can we go to Micah 5:2? Isa sa mga minor prophets na nagsulat. At the bullseye ni Micah
kung saan particular place ipanganganak ang ating Panginoon. Grabe. Amazing. Huli niya kung saan. Kasi pwede naman niya sabihin Palestine, buong Palestine, di ba? Kung saan doon. Pero may isang particular town na sinabi niya kung saan ipanganganak ang hari. At nung panahong sinabi niya ito, ano yung Bethlehem? No? Ang tanong, nakakataas ng kilay yan, di ba? Basahin natin. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origin are from the old, from ancient times. Highly poetical, ano? Ganda ng rendition ng poetry niya, no? Nung ganda, pati rhyme, no? Everything, ganda. Sabi niya, Bethlehem, Ephrathah, sabi niya, bagamat kayo ang pinakamaliit mula sa mga anak o lahi ni Huda, sabi niya, mula sa inyo darating ang isang tagapamuno ng buong Israel na ang pinagmulan ay sa katagalan at sa matandang panahon. Ganda. Di ba? So pag in-English ko to, di ba, the insignificant place where the Messiah was born. Hindi kilala hindi pansin Tama ba? Are you familiar ba kayo sa 10704 28th Street, Bellevue, Washington? Narinig niyo ba? Parang walang kumikibo. Hindi natin alam. Ano? Ako rin, hindi ko alam. But dyan pinanganak ang Amazon. Yeah. Pwede ba natin, ayan, ang Amazon ay nilagay, ay nasa isang maliit na garahe ng particular na lugar. Okay? So sino mag-aasasabi na itong garahe nito magmumula ang isang empire ng pangangalakal na pwede kang mag-conceptualize na ang pagbili ng anumang item, kung ano man ang gusto nyo, ay makikita nyo sa, ito po, nabili ko sa Amazon, ito. Ito mismo. Ganda, di ba? Gusto ko yun So, in-order ko, after nun, tama ba Amazon? Tama Amazon, no? Hindi, sa Canada. Nang pumunta tayong Canada, no? So, sabi ko, ang ganda niyan. Mura lang to. Ang ganda ng price, affordable, tapos durable, di ba? Naalala niyo dati, meron tayong black dito, di ba? May nakasira na nun okay. Joke lang, di ba? May nakatanggal, hindi na mabalik-balik okay. At sabi ko, hindi, gusto ko yun. Leather siya, ang ganda, di ba? Parang stainless siya. Sabi gusto ko yun Nabili ko to sa Amazon napakamura nito. Gusto ko yun. Ang ganda-ganda sa church noon. Ayan. So, sino magsasabi na diyan magmumula ang pinakamalaking imperyo ng uri ng merchandise? Yan. Diyan ipinanganak. The company started in July 1994 before moving to the other early Seattle locations like 410 Terry Avenue and at a building on 2nd Avenue in Seattle. At nakakagulat, most ng mga naministrohan namin ni Helen doon, lahat sa karamihan sa kanila, nagtatrabaho po sa Amazon. At ang Amazon ay isa ng bloke ng, tourist destination na siya, gaya ng Google, na kung saan pumunta kayo lahat doon. Ang ganda-ganda. Okay? At yun. God loves to start great things in small places. Kasi may ganun di ba? Katulad ng, sino magsasabi na hindi niya pipiliin ang Jerusalem, ang Rome, ang Babylon? Kasi nung panahon yun ang center of commerce, center ng business, center ng trading, ng culture, ng education. Pero paano niya pipilihin ang Bethlehem? Ano ang Bethlehem nung panahon na yun? Ephrathah. Ano ito? Di ba? Isang maliit na town o village. Na hindi ko alam kung saan mo siya lalagay sa mapa Ang hindi katanyagan nito ay nagpapakilala na wala siyang dating. Ano na contribute niya sa mundo ng Palestine nung panahon na yun. Yet, pinili ng Diyos ang isang napakaliit, obscure na lugar upang doon magmumula ang hindi halatang hari. Hindi halata
Hindi halata eh. Dito. So kukuha tayo ng ilang puntos at mamaya nakakatawa pagkat kakantahin natin yung kanta. No? So kumanta kayo. At tinatin. At namnamin natin kung paano ni-render nung singer o nung writer yung kanta ng O Little Town of Bethlehem. At tingnan natin, ano ang impact nito sa atin? Ano ang message ng Bethlehem sa bawat individual na tulad niyo lahat na nagsasabing maligayang Pasko? Number 1, insignificant place. Sabihin, walang kabuluhang lugar. Wala. Sabi rito, but you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, the smallest, one of you will become one who will be ruler over Israel, whose origins are from the old, from ancient times. So yung Bethlehem kasi nagsisignify ng humble reputation eh. Sabi, walang dating eh. Walang kabulukan eh. Hindi mo siya mapapansin. Lalampasan mo siya. As a matter of fact, napaka-infamous ng lugar eh. Kapag nung panahon ng Judges, merong skandal na nangyari sa Bethlehem. Madumi. Kapareho ng Sodom at Gomorrah. Marumi. Nakwento ko na yun nung araw pa sa inyo. So, ibig sabihin, Bethlehem was small. Small siya eh. Sabi ng Bible, though you are small. Itong adjective na ito, nagpapaliwanag na wala eh. Wala kang makukuha sa kanya. Sino ka? Di ba? Yung splendor ng Jerusalem ay hindi natin makakaila na anino lang siya eh. Sabi rito, though you are small among the clans of Judah. Maliit na nga yung Judah, maliit pa siya. Sino ka? Secondly, unimpressive ng lugar. Wala siyang tourist destination, liban sa dayami, Ginikan, whatever. Makikita mo lang doon ay tupa, pastol, di ba? Ino-overshadow siya ng Jerusalem kasi siya ay 9 na kilometro ang layo. At kung siya'y maaanggian ng glory ng Jerusalem, ewan ko kung tatamaan siya, napakalayo pa rin niya. Pangatlo, rural. Ano meron dito? Wala ritong temple, wala ritong magagandang building, wala ritong magagandang infrastructure. Wala. It's rural, di ba? A farming area, zone. Ang makikita ko lang dito, shepherd o shepherding villages, di ba? Wala siyang political or religious significance. Ano meron makukuha ko rito? So, dadaanan ko lang ito. And pang-apat, easily overlooked. Oo, easily overlook. Kaya lang, mukhang merong isang mata na nakatingin sa kanya. Overlook mo ko. Kasi attracted tayo sa mga magaganda, makulay, bongga, di ba? May ilaw, may tama ng sinag, ingay. Lahat ito ang nagsasabi, ito ang syudad. Maingay, buhay, di ba? Dinadaanan, kalye, sasakyan, building. Ang mga ito ang nag-a-attract sa sino man na gustong pumunta sa isang particular na lugar. Pero mata ng Diyos ay nandito. Misa pumipili ang Diyos ng mga bagay na maliliit, mga unimportant, mga unlikely, mga hindi magugustuhan, walang attraction, walang dating. Para lang sabihin sa atin, hindi tayo pwede magyabang kung ano ang nag-a-attract sa Diyos. Minsan, yung nag-a-attract sa tao ay hindi nag-a-attract sa Diyos. Yung may dating sa tao, walang dating sa Diyos. Minsan, yung maganda sa mata ng Diyos, mata ng tao ay hindi maganda sa mata ng Diyos. Opposite. It's kabaliktaran. So God loves turning no place into God's place. Sino magsasabi na it is God's place? It is God's abode. Hello? Ganun si Lord eh. Pinipili niya yung mga nobodies, di ba, to reflect His glory. That's Bethlehem. So para nakakaaninag tayo ng principle of Bethlehem, what is Bethlehem principle? Nakakakita tayo. Mamaya, tatapusin ko yun.
tingnan natin kung ano makukuha natin. So number 1, it's an insignificant place. Number 2, do you want me to continue? Number 2, but insignificant, yes. But God watches Bethlehem. Nagbabantay ang Diyos sa Bethlehem. Umpisa pa. Sabi niya, from ancient of days, sabi niya, yung ancient of days, sabi niya, ay nagbabantay sa isang insignificant na lugar. So we can say that the place was an infinite place. It's rural but infinite. Because the infinite or infinite God looks, talagang diretso dun sa lugar. So pwede mo sabihin, hindi tumitingin si Lord sa lugar, tumitingin siya sa tao. Mali ka, tumitingin po siya sa lugar. Hindi, tao, tumitingin si Lord sa puso. Hindi po, tumitingin po siya. Sabi na, huwag kang titingin sa tao, tumingin ka sa Diyos. Hindi po, tumitingin po si Lord sa tao. Tumitingin nga siya sa lugar eh. Tumitingin din siya sa puso. Pero tumitingin siya sa tao. Huwag mo akong tignan. Tignan mo si Lord. Hindi po, tinitignan ka po. Because you are the exact replica of God in the world. So titingin ang tao sa tao. Tama ba? Hello? Okay ba kayo na mag-preach ako sa screen? Okay lang, tama. Pero mas gusto nyong nandito ako, tama ba? Ang hindi mag-amen, sa screen na lang nyo ako makikita. Okay ba yan? Tama ba yan? Tumitingin ako sa tao eh. Ayoko mag-preach ng walang tao, tama ba? Bagamat ginawa ko yun noon, nung drug addict pa ako. Nagsasalita ako ng walang kausap. Gusto niyo ba ulitin ulit? Of course not. Tama ba? Tumitingin si Lord. May lugar na tinitignan ni Lord. Iba ang Beverly Hills sa Bethlehem. Ang mayayaman ay gusto sa Beverly Hills. Gusto natin tumira sa North and South Forbes. Tama ba? Hello? Hello? Pero tumitingin po si Lord sa Bethlehem. Ano meron to? Okay? Because God's eyes are on Bethlehem. God sees Bethlehem. Kailan? From eternity past and eternity future. Tinitingnan niya siya noon pa, ngayon, at titingnan niya pa rin hanggang sa darating. Ibig sabihin that God's eyes focus on this obscure place. Sabi but you Bethlehem Ephratah, though you are small among clans of Judah, out of you will come from me one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient of times. So anong panalo ng Bethlehem sa Capernaum? Lumipat na nga yung pamilya sa Capernaum eh. From Nazareth, pumunta na Capernaum. Andun ang action sa Capernaum eh. Capernaum is the city of Nahum. Kaya nga Capernaum, the city of Nahum. Andun eh. Pag pumunta ka pa ng a little, sa farthest part pa ng north is the Caesarea Philippi. Yeah, yung lugar kung saan dineclare ni Christ that on this rock I'll build my church. Iba yun. Yun naman ay eksaktong larawan ng Rome. Kung ano ang Rome, yun. Kung ano yun. Kung ano ang development, infrastructure, amenities na meron yun, eksakto yun kung ano yung Rome. So kung gusto mo pumunta sa Rome, hindi mo na kailangan pumunta sa Rome. You just go there. At doon diniklara ni Christ that on this rock I'll build my house. I'll build my church. So ito yun. So sabi ng Panginoon, 700 years before ng birth ni Christ, sinabi na niya na dito ipanganganak ang anak ng Diyos. Okay? Before Joseph and Mary, okay, makikita natin dito na dito dinala. Di ba? Okay? May census, kailangan bumalik si Joseph at si Mary. Nagpatawag si Augustus ng census mula sa Nazareth. Kailangan nilang bumalik ng Bethlehem hanggang sa abutan ng kapanganakan ng bata.
pinanganak ang bata nung panahon ng census. Ang biyahe ng pamilya mula Nazareth patungo sa Bethlehem ay suicide. Suicide, hindi maganda ang lugar. Pwedeng mahulog si Mary anytime mula sa donkey, dadamputin sa ilalim. Hindi ho madali ang biyahe. Madaling ikwento, madaling kantahin, pero hindi madaling intindihin. Bakit kailangan isama ni Joseph ang kanyang pamilya in order maitala sa census ni Augustus. So the message of Micah 5:2, nagbibigay siya sa atin ng full explanation, buo halos. Okay? Bagamat hindi detalyado pero buo. Na itong lugar na ito pinlano kung saan ipanganganak ang Mesyas. Saan? Sabi niya sa Bethlehem, Ephrata. Pwede naman sa Palestine. Pero baka magkamali, basta ipanganganak. Pwede naman sabihin ni Micah, basta ipanganganak sa lupa. Anong lupa? Ay bahala na. Pwede namang ipanganak sa Palestine. Sabi niya, basta Palestine. Kung saan doon, bahala na. Hindi, masyadong precise. Masyadong detalyado. Ipanganganak sa Bethlehem, Ephrata. Doon siya panganganak. Anong ginamit ni Lord in order umalis from Nazareth? Census. Aksidente? Hindi. Hindi siya aksidente. So God already planned the Messiah's birthplace. The rural place of Bethlehem. Dito, kung babalikan natin ang kasaysayan ng kwento ng Bethlehem, naku, kadami pala nitong kwento. Unang-una, dito nangyari ang kwento ng pag-ibig sa pagitan ni Ruth at ni Boaz. Sapagkat yung si Naomi mula Edom ay umuwi, sumama ang Ruth. May kamag-anak ang Naomi, nag-meet sila ang naging mag-asawa, si Ruth and Boaz. Ganda ng kwento. But we have the book of Ruth. Hindi lang siya love story, siya ay predestination. Siya ay kwento ng pagtatalaga ng dalawa sa isang particular na lugar. Meaning, may kwento na ang Bethlehem ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng destiny. Kwento ng dalawang malayong taong pinagsasama sa isang particular na lugar. Katulad, di ba? Si Jenny at si Kenneth ay nag-meet. Sa kayo nag-meet, Jenny? Sa may isang particular na lugar. Yaman, ang yaman ni Kenneth. Starbucks pa. Oh, Starbucks. Yun eh, may lugar eh. Palakpakan natin si Ken. At saka si Jenny, alika, tayo ka anak. Wag si Ken, wag na, sawa na kami sa'yo. Naktingin ka sa kanila. Oh, ang ganda, di ba? Palakpakan natin si, ganda-ganda. Amen? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ayan, dito nangyari. Pangalawa, dito pinanganak. Dahil, di ba, napangasawa ni Boaz, matanda na si Boaz, napangasawa, maganda si Ruth. Moabite siya eh, di ba? Ang Moabite, mas mataas siya sa gigabyte, terabyte. Moabite, mataas yan eh. Isip ko pa yun, okay. Dito pinanganak si Obed. So who's Obed? Si Obed ang lolo at grandfather ni David. Aksidente? Hindi. So si David, ang kanyang lola ay isang Moabite. Tama ba? Alam mo yung Moabite, yung konti lang siya manggat mo, konti lang ang bite niya, okay? Pwede tumawa. Dito pinanganak si Jesse, na anak ni Obed, na tatay ni David. At definitely, ang Bethlehem ay ang lugar kung saan dadaan ang lineage o lineage ng mga hari o dynasty ng mga tunay na hari hanggang pagdating ng Panginoong Kristo. So, aksidente? Hindi. May lugar kung saan talaga kayo mag-meet. Kayo, mga mag-asawa, may particular na lugar na doon kayo nag-meet. Whether ginamit ang tao, bagay, libro, internet, basta may particular na lugar at kung hindi gagamitin ni Lord yun, hindi kayo magkikita-kita. Sa dami ng mga tao sa mundong ito, 7 bilyong tao.
Kaya pag pumunta kayo ng SM at tumingin kayo sa tao, Amerika ko tumingin sa tao yun na yung una't huling tingin mo sa mga tao na yun. Sapagkat hindi mo na sila makikita muli, pero may particular na place kung saan makikita mo ang tao. At tinatawag ni Lord yun. Hindi lang tao, kundi may lugar kung saan tayo. So ano pa meron? Ano kaganapan meron? Ano ang ganap o gawa o nangyari sa Bethlehem? Dito namatay si Rachel, if you remember, in Genesis 35. At dito rin papatayin ni Herod ang 2,000 inosenteng bata. Kawawa naman yung lugar. Ang liit na nga ng population. Binawasan pa ni Herod. Ibig sabihin, no accident, no coincidence. It was a pure plan of God's sovereignty. Walang aksidente. Kaya anumang lugar, ang tingin mo insignificant, saan ako pinanganak, hindi. Kung saan po kayo lahat pinanganak, ay napaka-significant kay Lord. Kasi alam niya doon kalalabas. At doon magre-reflect ang glory ng ating Panginoon. Ang Diyos ay tumitingin ng lugar kung saan niya iaapak ang kanyang paa at doon magre-reflect ang kanyang kaluwalhatian. So God is not limited by location. God is not limited by background or reputation or even environment. Even in a, obscure environment, God can raise a great king. Amen? Amen? Number 3. So what is Bethlehem? Bethlehem is the gate of heaven on earth, pintuan ng langit sa lupa. Wow! So yung incarnation ng ating Panginoong Kristo at ng ating hari, pinili ng Diyos at ng hari na ang Bethlehem ay pintuan ng kanyang pagkakatawang tao at pagpasok sa mundo na may laman. Incarnation. Incarnate. Magkatawang tao. So the greatest one will come, from the smallest town called Bethlehem. Anong sabi? Out of you. Sabi niya, Bethlehem, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Israel, yung buong lupa. Sabi niya, saan manggagaling ang hari mo? Diyan. Walang hari nung araw ang Israel. Galing ng kung saan-saan. Because yung panahon ng mga judges, kung saan galing, kung sinong hukom ang pwedeng tumayo. But walang particular place na nag-dominate at nagsasabing, sa amin ang lumalabas ang mga hari, ang mga governor. No, walang ganon. Not until pinili ni Lord itong lugar na ito. Okay? So ang sabi rito, Bethlehem, pagdating na sa hari, judges kung saan sa papanganak, bahala na. Pero pagdating sa hari, may isang lugar lang tayong pagkukuha na ng hari. Saan kukuha? Bethlehem lang. At hindi lang hari, lalabas sa Bethlehem. Maging ang pagkakatawang tao ng Diyos. Kaya nga, incarnation pagkakatawang tao. Hindi pwedeng tao si Jesus. Di ba? Kasi hindi ko pwedeng gamitin yung nagkatawang tao, ang isang tao, unless hindi sa dating tao. So pag mo sabihin, hindi tao siya Dati ano siya? Hindi tao siya Okay, question. Kung tao si Jesus, sino ang tatay niya? So gugulo ang theology. Hindi. Sabi dito pinili ng Diyos kung paano siya papasok sa lupa. At ang pinili niya ay ang napakaliit, napaka-insignificant, hindi sikat, walang kilala, walang galaw, walang pangyayari na lugar na tawagin at kung tatawagin ay ang Bethlehem. So the Messiah will not come as a warlord from any powerful city like Rome or like Babylon or Persia. No, the Lord God chooses a obscure but
a wonderful place called Bethlehem. It's not a powerful city. Hindi siya king, hindi siya secular king producer place. Hindi. Hindi siya producer ng mga great leaders o magagaling na mga entrepreneurs. Hindi. Wala siyang ganon. Wala siyang ganong record. Sabi rito that he would come as a child where in that humble place or village, but mula sa kanya will come a great king and an everlasting king. As a matter of fact, this king is the Lord and the God. Meaning, it's a small town. It's a small town. Sige po, it's a small town, but the place of eternal king. It's a lowly manger, but reflection of the heavenly glory. It's an unknown village. Sabi niya, ha? Ano yun? Yun. Ano yun? Ano meron doon? But it was the birthplace of the universal Savior. So yung result niya qualifies him. The result is in the canon that qualifies him to become the greatest person ever live in this planet. So kung tatanungin mo si Lord, kung saan nag-start, pangalawa, kung saan nag-start ang magandang mundo, hindi po lang sa Eden. Kung saan nag-start ang human race, pero ang buong galaw ng buong mundo ay magmumula sa Bethlehem. Inapak ng tao ang kanyang paa sa Eden, pero inapak at hiniga ng Diyos ang kanyang katawan sa Bethlehem. Amen? Ano Bethlehem mo na minamaliit nila? Ano yung Bethlehem mo na hindi nila napapansin? Pansinin mo, balikan mo, magugulat ka, doon magmumula ang kadakilaan meron ka at ang pamilya mo. At huwag mo mamaliitin yun kasi doon pwede magsimula ang Diyos sa buhay mo. Do not despise small things and small beginnings in your life. Kasi doon siya mag-i-start sa'yo. Andiyan ba kayo? Di ba? Ang may-ari ng Mercury, hawak pa nila yung kariton na kung saan sila nagsimula. Andiyan ba kayo? Kausap ko si Chloe. Chloe, plano namin buhayin yung drum set na matagal na yun eh. May drum set tayo. Tagal na nun. Yun lang nabili ng church eh. Nung araw pa. Siguro yun. Matanda pa sa inyo yun, yung drum set na yun. Tama ba? Yung Pearl. Yun. Antibay nun. Sabi ko, buhayin natin. Kasi nagpapaalala siya na ang daming na-raise na mga drummers dahil doon. Buhayin. Hello? Tama ba? Oo. Buhayin natin kasi alaala siya ng magagaling na mga drummer. Maraming na-erase yun. Tama ba? Ang dami nun. Wag natin siyang kalimutan. Pagandahin pa rin natin kasi alaala siya. Tama po ba? Except sa mga basura na kailangan ninyo itapon sa mga bahay ninyo. Pakitapon ninyo. Pero may isang instrumento na nagpapaalala na dito ka galing. At ito ang nagpadakila at nagpagaling sa inyo. Kaya ka ganyan kagaling, kagagawa nito. Kaya huwag mo siyang kalimutan. Amen? Ganon din ang mga magulang natin. Kung saan ka galing, mahalin natin. Kasi kaya ka dakila, kaya ka magaling. Kasi dahil sa kanila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, His origins are from of old, from ancient of times. So hindi lahat ng mga matatagal at hindi lahat ng mga matatanda at hindi lahat ng mga luma na ay itatapon na hindi. No. So this is the prophecy of dito papasok daw sa Bethlehem ang kanyang divinity. No naman. Dito maglilitaw rather. Tama, kailangan maayos yung word eh. Dito raw lilitaw ang kanyang divinity. Papasok ang humanity. So Jesus' eternal nature, ang Bethlehem daw ang start ng dalawang nature ng Diyos sa iisang persona ni Jesus. Tama yun, yung word ko na yun. Nako, may mga nakikinig sa atin, mali yun na. Okay, yun. Dito papasok yung dalawang kalikasan
mula sa iisang persona ng ating tagapagligtas. At ang fulfillment ng John 1:1, in the beginning was the Word, yun yung kanyang eternal existence, pero yung John 1:14, yun yung kanyang physical existence, yun yung Bethlehem, John 1:14. So the earthly beginning of the Word will be in Bethlehem. So importante Bethlehem. Kanyang pagmumulan, yung kanyang pag-uumpisa ng kanyang pagkakatawang tao ay mag-uumpisa sa isang lugar na kung tawagin ay Bethlehem. Kasi tarangkahan siya o pintuan or gate ng kanyang pagkakatawang tao. Ganda, no? Amen? Parang ako lang ang natuto. Ang ganda, no? Di ba? No? Ganda, no? Di ba? Well, hindi naging dakila ang Panginoon dahil sa Bethlehem. Hindi naman eh. Pero ang kanyang kadakilaan ay hindi magpapakalimot dito. Lalim ng salita. Yung Tagalog ang nakagulo eh. Tama ba? Bethlehem did not make him great, but his greatness made Bethlehem unforgettable. Mas madali pa yung English yung Tagalog. Di ba? Hindi naman dakila si Jesus dahil sa Bethlehem. Hindi, naging dakila ang Bethlehem. At hindi na makakalimutan sa kapanganakan ng ating Panginoon. May lugar na hindi na makakalimutan. Ang ating bayan, ang ating bagong bayan na kung tawagan natin ay Luneta, ay hindi makakalimutan. Di ba? Ang Tirad Pass, ang Bataan ay napaka-importante sa ating lahat. Sa inyo may mga lugar na doon ka nagmula, doon ka gumaling, doon ka lumaki, doon ka tumino, doon mo to na-encounter, dito ka kumita ng pera, ay mga bagay na umiikot sa ating isip at ang lagi nakikita natin, nakakatulong para mabuo ang ating imahinasyon, ay ang mga particular na lugar na nilalagay ng Diyos sa ating buhay. Chine-cherish natin yon, binabalikan. Kaya ako may mga lugar pa ako. Nung araw sabi ko, naku yung tatay ko nung araw, sasabihin na nanay ko, bumili ka naman ng Pansit Canton. Naku, bibili kami dyan. Andun sa simbahan ng Holy Spirit. Alam niyo alam niyo ba yung Santa Cruz, Manila? O Avenida? Meron doon, meron diyang church na, di ba? Holy Spirit. Diyan kami nagsisimba nung araw. May eskwelahan yan. Tapos sa gilid niyan, along Avenida, ay meron doong mga restaurant, mga restaurants doon. Ang dami. Mamimili ka at may particular kami binibilan ng tinatawag natin Pansit Canton. Ang Pansit Canton ay nasa dahon ng saging. Ang sarap. Nakabalt sa dyaryo. Tandun, saging. Andun na. Tapos sa ibabaw nun ay may lechong kawali. Hindi, yung kawali mismo, wala yung lechon. Yung kawali na sa ibabaw. Ang sarap. Ay, masarap. So, nung isang araw pumunta ako para lang malaman na wala na pala ito. Ay, sir, ang tagal-tagal na po na wala noon. Oo, pero hindi siya natanggal sa panlasa ko. Tama ba? So, nawala na yung lugar, pero hindi siya nawala. Kailanman sa panlas, inahanap mo siya. Andiyan ba kayo? So, the greatness of God made Bethlehem unforgettable. So, God can birth greatness from lowly places. May mga low-keys eh. At andun si Lord eh. So, yung story ng Bethlehem teaches us that your background does not limit your destiny. Kasi hindi ka malilimitahan ng pinanggalingan mo patungo sa iyong patutunguhan eh. So ang Bethlehem, even though maliit, it was tiny, pero pinili, it was chosen. Ang liit-liit ng Bethlehem, pero pinili ito. Kaya minsan tayo, puntahan natin sa tao, i-convert natin sa tao. Minsan, di ba, ang feeling mo, you feel overlooked by people. Hindi ako pinapansin ng tao. Huwag mong panghinaang di ka pinapansin kasi pinapansin ka ng Diyos. At mula sa mga hindi ka pansin-pansin, kita ka ng Diyos na may kapal at kaya kanyang gawing instant kapansin-pansin. Kung hihintayin mo
at pipiliin mong pansinin ng Diyos. Andiyan ba kayo? So pinipili niya ang tao na hindi ka pansin-pansin para sabihin, napansin kita. At nung napansin kita sa lowly position mo, niligtas kita at binigyan kita ng anak para malaman lang, pinansin ka. Maging sa mga lugar, mga small beginnings natin, mga lugar na ang tingin mo wala, hindi ka uunlad, mga lugar, mga eskwela na tingin mo hindi ka naman gagawing dakila o magaling, ang mga ito minsan ang Ano ang Fatima? Ano ang Fatima College nung araw? Pero ngayon sila na ngayon ang producers ng pinakamagagaling ngayon ng mga nurses. So sino sila noon? Pero ngayon, hindi mo na pwede sabihin yun sa Fatima. When you say nursing, FEU ka. Pero ngayon, hindi. Go to Fatima. Yung maliit noon, ay hindi na maliit ngayon. At minsan yung malaki noon, ay wala na ngayon. So God births miracles in humble places. Nag-aanak ng milagro ang abang mga lugar. So He's not searching for impressive places. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga impressive na lugar. Di ba, sino mananalo sa city of Tokyo? Di ba, ang Kyoto. Alam niyo ba yung Kyoto? Ang Kyoto, di ba? Dubai, Las Vegas, andyan, Di ba, the center of entertainment. Di ba, Megam, MGM, andyan. Lahat ng pinakamagagaling ay nag-perform sa MGM. Pero sino magsasabi ang Bethlehem ay pipiliin ng Panginoon? Wala naman tumatama mga spotlights sa Kanya. Pero ang gloryo ng Diyos ay patuloy na tumatama sa lugar na ito kasi dito ipanganganak ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. He is searching for available ones. Naghahanap ang Diyos ng mga available, mga willing, mga gusto magpagamit, mga taong alam ang limit pero naniniwala na unlimited ang source ni Lord kasi alam niya na pwedeng mag-start ang Diyos sa Kanya. Naghahanap si Lord ng mga tao na maliliit, walang kaya, insignificant, di ba? May kaba pero excited. Naghahanap si Lord ng mga may kulang pero magpapapuno. Hindi able pero available. Doon nag-i-start ang glory ni Lord. Hindi angat ang sarili kasi alam naman nila na pag ginamit sila ni Lord, iaangat niya ang Diyos sa kanyang sariling buhay. God births miracle in humble places and even in humble people. God brings glory out of obscurity. Ang glory ni Lord ay nasa mga tagong lugar. Tagong lugar. Ang tawag ko dyan is the Bethlehem season. Sabi ng Bethlehem season, yung mga small, quiet, hidden season ng bawat individual. Kaharap ko ay mga tao na may mga Bethlehem season sa buhay nyo. Hindi lang kayo halata, nakangiti, pero may Bethlehem season. At ano to? Ito yun. Dapat alam mo yung Bethlehem mo. Kasi alam mo yung Bethlehem mo, nagmumula ang mga Pasko na mag-resulta sa Paskwa. Pasko. Paskwa. Bethlehem principles. What is Bethlehem principle? Bethlehem teaches us the Bethlehem principle. And what is Bethlehem principle? It is that God delights in using the small to reveal what is eternal. Tuwang-tuwang gamitin ng Diyos ang mga aba upang maghayag ng mga bagay na eternal. Pwedeng hindi ako kilala, hindi ako tinatamaan ng magagandang social media platform. But what if nakatingin sa iyo ang hell at nakatingin sa iyo ang langit at naka-back up sa iyo ang langit at ang Diyos? Sapagkat one day ihahayag niya yung kadakilaan meron ka dahil sa pagpapakumbaba mo bilang anak ng Diyos. Wala kang likes, wala kang followers, pero nakasunod sa iyo ang anghel at ang Diyos sa langit. Kasi alam mo yung Bethlehem principle mo. God uses the humble to release what is glorious.
Ginagamit ng Diyos ang mapagkumbaba upang isiwalat ang gloria ni Lord. Yun eh. Pakumbaba pa. Parang hindi ako napapansin na kailangan magyabang ako dapat flamboyant ka, di ba? Dapat magaling ka. Hindi ho nagbabago si Lord kung paano niya pinili noon ng mga humble, pinili niya nung kalagitnaan ng kasaysayan ng humble, mananatili pa rin po siya maghanap ng mga taong humble para isiwalat ang kanyang kaluwalhatian. God does not change in how He deal with people. He's still looking for humble people and continuously use humble people like you, like us. Amen? Bethlehem. And last, God chooses the unlikely to accomplish the impossible. Pinipili ni Lord yung hindi ka gusto-gusto para gamitin sa mga imposibleng bagay. Hindi ka na ba ilan sa inyo rito ang hindi napansin? Hindi napansin yung beauty mo, yung galing mo. Ilan dito ang hindi napansin yung talent mo? Ilan dito ang hindi napansin yung karakas mo? Pakitaas nga ang kamay na hindi napansin. Nakaligtaan, nakalimutan. Di ba? Huwag kang masaktan doon. Kasi hindi nakakalimutan ni Lord yan. Darating ang panahon na iangat ka. Sa lahat ng anak ni Jesse, ang hindi ka pansin-pansin ay ang pinakapayat at pinakabata, medyo pogi. Pero hindi siya napansin. Pero nung dumating ang isang event na may pipiliin, ang pinili ay hindi sila Eliab na matitipuno, kundi ang mga David na uhugin. Amen? Kaya don't sell yourself short. Mahalaga ka sa Diyos. Amen po ba? O nga pala, actually nireject ang lugar kung saan pinanganak ang Panginoon. As a matter of fact, galit na galit sa Satanas dun sa lugar. Kaya nung pinanganak ang Panginoon doon, nagpapatay pa si Satanas ng 2,000 bata doon. Pero hindi mabubura ni Herod na ang lugar na yon tumungtong ang katawan at ang paa ng ating tagapagligtas. At minsan yung pinababaksak ng dyablo, hindi mapipigilan, itatayo pa rin sila ng Panginoon. At ikaw yun. Ako yun. Amen po ba? Pero konting kaalaman lang bago ako magtapos. Alam niyo ba na sa panahon ng malalaking fiesta ng bansang Israel, kung saan sineselebrate ang araw ng Passover, Paskwa. Paskwa is araw ng Passover. Tabernacles. Alam mo ba na mga high priest ay pipili ng tupa na papatayin? Pero hindi sa Capernaum, hindi sa Galilee, kundi pupunta siya ng Bethlehem. At nakakagulat, doon lang siya pipili. Sapagkat ang Bethlehem ay kilala sa pagre-raise ng pinakamagandang tupa. Siya lang. So ang gagawin ng high priest, bago ng araw ng Pasko, babiyahe siya 9 na kilometro para pumunta upang umikot na para maghanap. Ay, maraming choices. Ang dami. Pero ang pipiliin niya ay ang pinakabusilak sa mga busilak. Ang pipiliin niya si bulak. Are you familiar with bulak? Ikaw dyan. Ang dami. Okay yun. Okay. At pag nagkaroon na siya ng selection kung ilan, mula sa 12, 10 o 12, pipili pa siya rito ng mas malinis na kordero. At kapag napili na nila, yan ang gusto ko. Ibibigay sa kanya ng may-ari at ito'y bibit-bitin niya. Alam mo saan niya ito bibit-bitin? Whether bibit-bitin niya rito sa kanyang liig o bibit-bitin niya ngayon sa kanyang kamay. At habang pumapasok siya sa Jerusalem, siya ay sisigaw at ang sasabihin niya, "Look, the Lamb of God who
takes away the sins of the world. Amazingly, yun din ang sinabi ni John the Baptist nung nakita niya si Christ. Hello? At alam niyo ba na si John the Baptist ay anak din ng pare? At nung nakita ni John the Baptist si Christ, ang sagot niya, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Saan ko kunin? Bethlehem lang. Insignificant sa politics. Siguro insignificant sa world of commerce. Pero significant sa mata ng Diyos. Kasi doon lang may tupa na malinis. Ako ba yung may kausap pa rito? Hello? Wow. Wow. Amen? At ang nakakagulat, alam nyo ba ang anong ibig sabihin ng Bethlehem? Bethlehem means the house of bread. At nung nag-declare si Christ, sabi niya, "I am the bread of life." At alam niyo po, ibig sabihin ng Ephrata? Ephrata means fruitful. Bethlehem Ephrata, ibig sabihin, the fruitful house of bread. So bakit pinili ang Bethlehem? Hindi sa kanyang infrastructure at hindi sa kanyang mga ghost projects. Pinili siya kasi bahay siya ng tinapay. At kaya sa pinili, sapagkat siya ay mabunga. Andiyan ba kayo? Ganun ang Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos. Pinili niya tayo. Kasi alam niya na tatanggapin natin ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Purihin ang Panginoon Diyos. Amen po ba? At sa Paskong ito, huwag mo i-despise yung maliliit na bagay. Kasi sa mga maliliit na bagay o mga humble beginnings mo, doon magsisimula ang kalawalhatian ng Diyos. Kasi alam mo bakit? Kasi ang mata ng Diyos ay lagi na sa mga Bethlehem na tulad natin. At alam niyo ba, na nung pinanganak tayo na muli, pinanganak natin ang Panginoon sa puso natin at ipinanganak ka sa puso ng Diyos sapagkat tayo man ay mga Bethlehem. At ang tunay na Bethlehem ay ang Panginoong Hesukristo natin ng ating buhay. And today, nakakatawa because we will be singing the song, "O Little Town of Bethlehem." Tatayo po tayo lahat. Sabi mga sa katayo, "Merry Christmas!" Amen. Tayo po tayo lahat. Come on, sige, room around. Ikot po. Gusto ko kayo ikotin palasahin eh. Sige po, purihin ng Panginoon. Lahat na maaabot po nyo, sabi mo sa Kanya, "Merry Christmas and a Happy New Year." Hallelujah. Kanta tayo na. Merry Christmas! O little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. Yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in tears tonight. One more does sleep, the
start together, proclaim thy holy birth, and praise and sing to God the King, and peace to men on earth. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Raise your hands, please. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, for choosing a place, the place of your birth, the place of your tangible body will come, lugar kung saan ipanganganak ka bilang aming tagapagligtas. At sa pagsa-celebrate ng aming Pasko sa year 2025 na hindi na namin muli maibabalik, dalangin namin, Panginoon, na sana maalala namin ang diwa ng Pasko ay ang pagpili mo ng isang lugar ng mga maliliit ngunit malalaki sa mata ng Diyos. Walang ingay ngunit naririnig ng langit. Walang kulay ngunit may timbang sa aming Panginoon. Mga lugar na pinagmumulan ng malalaking bagay kung saan ang mga hari ay ipanganganak. Ang mga Bethlehem ay ang amin ding mga puso, ang aming ding mga regalo, ang aming ding mga gawi, ang aming mga skills at talent, maging ang aming mga pagkatao na pwedeng pagmulan ng kadakilaan upang makita ang Diyos na buhay sa aming mga buhay. Today we celebrate Christmas not because kung ano ang maibibigay ng mundo, but kundi yung message at mga messages na nagmumula at magmumula sa mga Bethlehem ng aming mga buhay. Choosing this place as a place where you will start a wonderful life on earth that will lead for the salvation of humankind. We love you, we thank you, we praise you in Jesus' name, and everybody say Amen and Amen. God bless you po. Take your seat, please. Thank you, Sister Julie. Congratulate natin, Sister Julie. Graduate na siya finally. Sa Kainos, ha? Palakpakan natin ang Panginoon. Congratulations. Tatayo po tayo lahat. Purihin ang Panginoon Diyos. We'll go now to the benediction. Amen. Purihin ang Panginoon. May the good Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the when fellowship ends. Merry Christmas. Huling 2025 natin, 2 linggo pa, tapusin natin ng maayos. Tapos we will be receiving kung ano ang magiging prophecy ng Panginoon o leading ng Panginoon for our church. See you next week. Merry Christmas and a Happy New Year. I am more than willing po to minister to you. Andito po ako. I'll pray for you po, those who are sick at kailangan ng prayer. God bless you. See you next week.